Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinapayuhan ko kayo gayon din ang aking sariling nakatakutan si Allah dahil sinabi niya sa kanyang dakilang aklat, o mga nanampalataya, katakutan ninyo si Allah at maging kapiling, maging kabilang sa mga makatotohanan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagiging makatotohanan ay isa nga sa mga katangian na kapuri-puri sa relihiyon na ito. Pagiging makatotohanan sa ating mga paniniwala, sa ating mga gawain, at sa ating mga pananalita. Ng pagiging makatotohanan na ito ay nangangahulugan din na ibibigay natin ang karapatan ng iba na marapat na ibibigay natin sa kanila. Kaya nga, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tunay na pinupuri sa kanyang katangian ng pagiging matapat at pagiging makatotohanan sa kanyang pananalita at sa kanyang mga gawa bago pa man siya naging propeta, kaya siya tinawag na Al-Amin, ang mapagkakatiwalaan. At sa kanyang pagiging propeta, kinikilala naman siya ng mga sahaba bilang As-Sadiqul Masduq. Siya ang makatotohanan at siyang pinatototohanan. Iniulat ni Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasi bil khair. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pinakamapagbigay sa mga tao pagdating sa kabutihan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi shahri Ramadan. At siya ay pinakamapagbigay naman tuwing buwan ng Ramadan. Pinakamapagbigay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil sa kabila ng pagbibigay niya sa karapatan ng mga tao na obligado sa kanya, siya ay tumutupad din sa karapatan ng mga tao na voluntaryo niyang ibibigay sa kanila katulad ng kanyang pagiging mapagbigay sa kanila. Nang katangian na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang siyang pangunahin na naging dahilan na niyakap ng mga tao ang pananampalatayang Islam, na hindi niya sila kinakausap ng mahabang panahon. Hindi niya sila binabalik-balikan ng ilang ulit upang makapagdakwa sa kanila. Subalit, nakikita nila ang bakas ng katotohanan sa mga kilos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halimbawa sa iniulat ni Anas radhiyallahu anhu, masuila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an illa a'ta. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang anumang bagay ang hiniling sa kanya o hiningi sa kanya, liban na lamang na ibinigay niya ito sa nangihingi sa kanya. Siyempre ito ay ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa makatwiran na kaparaanan. Faja'ahu rajulun fa'atahu ganaman bayna jabalain. Minsan daw ay may dumating sa kanyang tao at ibinigay niya sa kanya ang mga tupa o kambing na ang dami nito ay pumupuno sa isang lambak na nasa pagitan ng dalawang bundok. Sa sobrang pagiging mapagbigay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faraja'a ila qaumihi faqal, bumalik ang lalaking ito sa kanyang bayan at sinabi niya, ya qaum, aslimu, o mga kababayan, magmuslim na kayo, fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhsha al-faqar. Magmuslim na kayo dahil tunay na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagbibigay na hindi niya kinatatakutan ang paghihirap. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagiging mapagbigay ay hindi lamang katangian ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katangian din ito ng mga sahaba at inilarawan ang mga sahaba sa ganitong katangian, lalong-lalo na ang mga ansar, na silang dinatnan ng muhajirun nang sila lumikas mula sa Madina upang takasan ang pang-api ng kuffar sa kanila, na sila ay taus-puso at bukas palad na tinanggap ng mga ansar at sila ay pinakitaan ng iba yung pagiging mapagbigay. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Sinabi ni Allah, silang mga ansar na nananahan sa Madina, silang mga nauna, sa kanila silang ay nagmamahal sa mga lumikas patungo sa kanila mula sa Makkah. At hindi sila
nakakatagpo sa kanilang dibdib ng pangangailangan sa anumang ibinigay sa kanila ni Allah. Ibig sabihin, sukdulang ibigay nila ang lahat sa muhajirin, nang sa gayon ay magiging maayos ang pamumuhay ng mga lumikas sa Madina at hindi sila nagdamot ng kahit ano. Hindi nakaramdam ang Ansar ng anuman sa kanilang mga dibdib upang ipagdamot ito sa muhajirin. Sila ay hindi nagpauna sa kanilang mga sarili kahit sila ay meron ding mga pangangailangan. Ibig sabihin ng mga Ansar, kahit ang marami sa kanila ay mahihirap din, sila ay naging mapagbigay sa kanilang mga kapatid sa pananampalataya na lumikas patungo sa kanila. Nga, dinugtong dito ni Allah, sino mang naligtas mula sa kadamutan ng kanyang sarili ay sila yaong mga matagumpay na tiniyak ni Allah, ipinapangako ni Allah ng sino mang hindi magiging maramot sa kanyang kapatid, na sino mang magiging mapagbigay sa kanyang kapatid, siya ay magiging matagumpay, insyaallah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, inilarawan ni Allah ang Ansar ng Madina sa ganitong paraan dahil nauunawaan ng Ansar ng mga taong ito, ang muhajirun na lumikas patungo kay Allah, ay marapat lamang na pakitaan ng pagiging mapagbigay na alang-alang din kay Allah. Sa kabila ng kanilang mahirap din na pamumuhay, ang marami sa Ansar, sila ay sukdulan na naglalaan ng kalahati ng kanilang yaman at iba pa para sa mga lumikas na ito. At hindi sila kailanman nanamantala sa mga lumikas patungo sa kanila. Hindi nila tinanggap ang mga muhajirun upang pagharian o kaya ay sumbatan. Napakalaki ng inalaan nga ng Ansar sa mga muhajirun na sukdulan nga na ibibigay nila kahit ang kanilang asawa sa mga muhajirun. At ganito nga dapat ang mga lugar na nag-aangkin na lugar ng hijra na tayo ay marapat na magiging bukas palad at mapagbigay sa mga lilikas patungo sa atin, insyaallah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, inilalarawan dito ni Allah ang pagiging mapagbigay ng mga sahaba sa pamagitan ng pag-aalis sa kanila ng katangian ng pagiging maramot. Ang pagiging maramot o ang kadamutan na siyang katangian ng mapagmalaki, katangian ng mga walang ikhlas, katangian ng mga mandurugas, katangian ng mga hindi tunay na nananampalataya kay Allah, bagkus ay mga nagpapanggap lamang at nagpapakilala lamang ng pananampalataya o nagpapakita ng pananampalataya kapag ito ay may pakinabang. Subalit kapag mayroong kapatid na nangangailangan ay nagdadamot at nagmamalaki. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Allah sa Quran, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ. Huwag aakalain ng mga nagdaramot sa mga ibinigay sa kanila ni Allah na mga biyaya. Nang pagdadamot nila na ito ay mabuti para sa kanila. بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ. Bagkus ito ay masama para sa kanila. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Ang mga ipinagdadamot nila ay igagapos sa kanilang mga leeg sa araw ng paghuhukom, anumang ipinagdamot nila. Pera, pagkain, yaman, tubig, o ano pa mang kailangan ng tao na ipinagdadamot niya sa kanyang kapwa, lahat ng ito ay igagapos ni Allah sa kanyang leeg at siya ay ibubulid kasama nito sa impyerno, wal iyadu billah, bilang parusa sa kanyang kadamutan. Na siyempre ang pangunahin sa mga may katangian nito ay ang mga mararamot na hindi mananampalataya. Subalit, maaari rin na mangyayari na mayroong mananampalataya na may ganitong ugali na marapat nga na mapaalalahanan ng sa gayon, hindi tayo mapapabilang sa mga taong ganito. At sinabi nga ni Allah sa iba pang mga aya, bilang babala muli tungkol sa kadamutan, alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli wa atadna lil kafirina adhaban muhina. Silang mararamot at naguudyok sa mga tao na maging madamot din na katulad nila. Silang mga makasarili sa ibinigay sa kanila ni Allah mula sa kanyang mga biyaya. Kami ay naghanda para sa mga hindi nanampalataya ng parusang kahiyahiya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagiging malayo sa kadamutan ay dahilan ng tagumpay, insyaallah. At ang pagiging mapagbigay, ang pagiging kabilang sa mga ahlus sadaka, sa mga mahilig magbigay ng kawang gawa. Ito man ay kawang gawa sa pamagitan ng pera, kawang gawa sa pamagitan ng iyong oras,
kawang gawa sa pamagitan ng paglalaan ng iyong husay, lahat ng ito, insya Allah, ay magiging katangian ng mga matagumpay sa mundong ito at sa kabilang buhay. Gayun din sinabi ni Allah, fattakullaha mastata'tum wasma'u wa atiu wa anfiku khairan li anfusikum. Katakutan niyo si Allah sa abot ng inyong makakaya, makinig at sumunod at magtustos sa landas ni Allah, ito ay mas mainam para sa inyo. Wa may yuka syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Inulit ni Allah ang pagliligtas ng tao, obligasyon ng tao na iligtas niya ang kanyang sarili sa kadamutan na siya magiging dahilan na siya ay magiging matagumpay. Sinabi ni Allah, sino man ang mailigtas niya ang kanyang sarili laban sa kadamutan, siya ay magiging matagumpay. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah, al-bukhlu huwa man'u ma yajibu wa ma yanbaghi badalu. Ang pagiging maramot, ito ay ang pagpigil ng tao sa anumang marapat niyang gawin o marapat niyang tustusan o marapat niya na paglalaanan. May kita natin ang kadamutan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa pagbibigay nito ng kahulugan ni Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah. Magkaiba ang zuhud sa bukhul. Ang zahid, ang siyang matipid, ay ito ang tao na tinitipid niya kahit ang kanyang sarili. Pero ang madamot, ibang tao lang ang kanyang tinitipid at siya ay hindi naman nagtitipid sa kanyang sarili. Na inilarawan nga ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga tao sa katangian na sinasabi niya, ha antum haulai tuda'awna litunfiku fi sabilillahi faminkum may yabkhal. Naririto kayo, kayong mga inaanyayahan na magtustos sa landas ni Allah, subalit ang ilan sa inyo ay nagdamot. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi. Kaya nga sino mang magdadamot, tunay na nagdadamot siya laban lamang sa kanyang sarili. Wallahul ganiyyu wa antumul fuqara. Huwag kayong magdadamot, alalahanin ninyo na si Allah ang tunay na mayaman at kayo ay pawang mga dukha, pawang mga mahirap kay Allah. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum. At kung kayo nga itatalikod, ibig sabihin, kayo ay tatalikod sa Islam o sa kahulugan din na kayo ay magpapatuloy sa inyong kadamutan, papalitan kayo ni Allah ng iba pang mga tao, thumma la yakunu amthalakum, at sila ay hindi magiging katulad ninyo. Na sila ay magiging mas mainam pa sa inyo o maaring wal-iyadu billah, tatanggalin tayo ni Allah at papalitan tayo ng mga hindi mananampalataya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa kahulugan na ito ng pagdadamot, malalaman natin na ang pinakamatinding kadamutan ay iyong pagdadamot ng tao sa mga bagay na wala naman siyang karapatan dito at hindi naman niya pag-aari. Kabilang dito iyong mga nangangamkam ng yaman ng iba na dahil dito sila ang pinakamaramot sa mga tao. At ito ang katangian ng mga pinunong panrelihiyon ng kuffar at ng kanilang mga pinuno sa pangkalahatan na nangangamkam ng yaman ng mga tao, na itinatalaga nilang kanilang mga sarili bilang mga pari, pastor, mga politiko, bilang mga hari, at iba't iba pa upang kamkamin lamang ang yaman ng mga tao. Gayun din, sinasabi tungkol sa katotohanan na ito, ang pagdadamot ay sa marapat lamang na ibabahagi niya. O kumbaga, kabilang sa pinakamasahol na pagdadamot sa marapat lamang na ibabahagi niya. May mga bagay na marapat na ibinabahagi niya sa tao dahil ang iba ay may karapatan dito, subalit ito ay kanyang inaangkin mag-isa. Katulad ng karapatan ng tao sa daanan, karapatan ng tao sa patubig, na marapat na mapatubigan ng kanyang taniman bilang halimbawa, at iba pang mga pangangailangan ng tao para sa marangal na pamumuhay. Na mayroong mga tao na ipinagdadamot nila, halimbawa rin ang pamumuno, na sa kabila ng kanilang kawalan ng kakayanan ay makikita mo ng marami sa kanila ay nananatiling mga imam ng mga masjid o pinuno ng kanilang mga jamaah dahil lamang na sila ang nauna sa mga lugar na ito. At pinagdadamot nila ang pamumuno sa iba at hindi nila ibinabahagi sa iba ang mga pagdidesisyon sa kanilang mga pamayanan o sa kanilang mga jamaah. Sakit ng mga Muslim, hindi lamang sa Pilipinas, bagkus ay sa buong mundo.
Gayun din, kabilang sa mga pinakamasahol na pagdadamot ay ang pagdadamot sa pamagitan ng hindi pagtupad sa mga inobliga sa kanya, tulad ng hindi pagbabayad ng zakah, at pagdadamot sa mga bagay-bagay na ipinagkatiwala lamang sa kanya, tulad ng kanyang pagdadamot sa kanyang hindi pamamahagi ng dates o tamar sa mga nangangailangan nito sa Ramadan, kahit pasapat naman ang kung anumang meron siyang tamar at hindi niya nga ito ipinamamahagi sa takot na siya ay maubusan. Gayun din, kadamutan ang hindi paggastos ng sadaka sa tamang paglalaanan nito. Sakit na mga Muslim, na mga mandurugas na Muslim, ang pagpapatayo ng kanilang mga bahay gamit ang pera na pagpatayo sana ng mga masjid, pagbili ng sariling sasakyan gamit ang pera para sana sa sasakyan ng janaza at iba't iba pang mga anyo ng korupsyon at pandurugas sa mga Muslim, wal-iyadu billah. Kabilang din sa masahol na anyo ng kadamutan ay hindi pagbibigay ng madamot sa karapatan ng tao, sa kanilang mga sweldo at iba pang mga karapatan at benepisyo, na ito ay pinagdadamot nila na wala naman silang karapatan dito at hindi naman ito makakaapekto sa kanila ng kahit na ano. Bagkus ay nakakakita lang talaga sila ng kaligayahan na sila ay nangingibabaw sa iba, na sila ay nakakapaminsala sa iba. Isa rin sa pinakamasahol na anyo ng kadamutan ay ang hindi pagpapautang ng tao na meron namang sapat na yaman, na hindi naman magiging kakulangan sa kanya ang magpautang at ang pautang niya na ito ay hindi niya sisingilin sa mahaba-habang panahon. Gayun din nga, may kinalaman dito, pinakamasahol na anyo ng kadamutan na kung ang tao ay magpapautang man, ay ang panggigipit naman niya sa paniningil, na maaaring mangyayari bilang pagbibigay ng halimbawa ng inutangan, porke nakita niya ang nagkautang sa kanya na bumili ng pandesal, ay naniningil agad siya ng utang nito na may halagang ilang libong piso. Sa katwiran na nakakabili naman ito ng pandesal na dapat na unahin ng pagbabayad ng utang sa kanya, wal-iyadu billah. Na dahil dito ang kapatid na nagkautang, dahil sa kanyang hiya, dahil sa panggigipit sa kanya sa paniningil, inuuna na lamang niyang bayaran ng utang kaysa sa bumili ng pagkain at tustusan ng kanyang pamilya upang makalaya lamang sa gapos sa leeg na dulot ng nagpautang na ito sa kanya. Gabayan nawa sila ni Allah. Dahil tunay na kung hindi sila gagabayan ni Allah, tunay na gumagawa sila ng kasumpasumpang gawain sa mabiyayang Ramadan. Kasumpasumpang gawain sa mabiyayang Ramadan. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung higit na mabiyaya ang pagiging mapagbigay sa Ramadan, tunay nga na higit na kasumpa-sumpa ang kadamutan sa buwan ng Ramadan. At marapat lamang na tayo ay magpayuhan tungkol dito, dahil maaring hindi natatanggap ng pangaral ang masasamang tao, ang madadamot, subalit tayo, insyaAllah, ay tatanggap ng pangaral na ito nang sa gayon ay hindi tayo magiging katulad nila at makakaiwas tayo sa kanilang mga pakana at mga pinsala, insyaAllah.